ito po, timing na magdi-deworm, nakita ko yung painuman nila, may natsyempohan ho tayong suso. Ito ho ang isa sa intermediate hose. Nagdadala ng tapeworm. Kasi ho, inaano pa niya yung itlog, siya nakaka-ingest ng itlog, and then ng tapeworm, and then po pagka hindi natin pinakain on time ang ating manok, gutom na gutom, lalo na sa umaga 7 AM dapat kumain na, ay tutukain niya po ito suso, and then sa kanyang katawan po magmamature in 14 days, mature na yung tapeworm sa katawan ng manok. Ang tawag nga po ay intermediate hose. Makikita naman nyo doon sa nagdaan compose. Tingnan nyo, doon pa siya umiinom. Doon din umiinom ang ating manok. Talagang ang dami pong kalaban, no? Gumagalaw-galaw pa. Maganda lang po i-share ito para alam natin kung bakit nagkaka-tapeworm. Kasi sharing is caring. May antena din siya. Para nga po palang cartoon character. Ito mga ganito. Ito po yung suso, yung snail. Kaya po talagang kailangan in 21, inuulit ko, in 21 to 30 days, dinideworm talaga. Dahil marami pong kalaban. Sipin ninyo yan, no? Diyan umiinom ang suso na ito. Iinom din yung manok natin. Kaya po magandang technique para maiwasan din yung lumot na ganyan. Tingnan nyo, nag-ikot ako, nakikita ko, iba pag maaga kang gumigising, ang dami mo na didiscover. Diyan mo na rin siya patutukayan, diyan mo na rin painumin para nakukuskus, na check mo. Kagaya nito, may lumot, siyempre nasa may dulo. Pag hindi ka mag-iikot bilang may-ari, marami pong loss. Tingnan natin, no? Kadiri po, dyan umiinom. Ito pala ang tinuturo ng college, hindi ko naman inaral. Puro kabulastugan. Di ngayon po ako natututo nung nasa practice na, sa game foul practice po. Yan. Kaya nga po dapat nadideworm ng ating warm out na very effective. Po, tatakas na pagkainom niya. Then papalapit niya sa manok. Pag natuka, yari na po ang ating mga alaga. Niro-rotate po sila isa-isa. Ganito po. Kaya nga ho may round pen para wag lumaki ang kanyang tuhod. O tingnan nyo, ayoko po ng ganito na may mga kalat na bato. Kasi pag may bato, yan po ay magsusugat ang talampakan hanggang sa magkatiba. So ganito po. Pag rotate, para po siya may activity lagi. Ang pagbibitaw po ay paharap din. Kaya importante patulak ang pinto para taboy siya lagi sa loob. Pero po, yan. Ito po isang ito ay 2 times winner na. Unscratch palagi. Going 6 years old na. Kaya dapat po may activity para wag sila bumagal, wag lumaki ang tuhod. Ito po. Oh, ito po.
paharap na uli ang bitaw. Huwag ibabagsak ang manok. Lagay muna, tabi-tabi. Iba-iba rin po dapat ang katabi para masigla sila. Ayun, tingnan nyo, naglilipara na yung mga yon, yung nauna. Ayan po. Huwag ibabagsak ang manok. Una ulo. Yan. Sarado mabuti. O, tingnan nyo po, ang sigla nila kasi iba ang katabi. Kaya dapat, yun. Yung isang yun, o. Yan po. Ayan po. 5-5 lang muna para natututukan ko mismo. So pag ganito po, may activity sila, lalo lang ako sa bahay o kung dito ako sa ruweda, na monitor ko sila, ganyan ko po sila bantayan. Kapag po ni-rotate natin sila, may chance ka na linisan yung kanila pinaglalagyan, dapat po naarawan. Kaya gusto ko yung Goman TV. Nabubuhat po, maaarawan nyo. Ganun po. Ang sukat ay kapantay din po dapat ng tambang, ng tali para wag siya bumitin. Tapos ito po, tali ay dapat ay nasa gitna. Yan. Ganun po. Yan. Para pag ginamit, basta na lang ilalagay na tauhan, eksakto po siya. Ganun po. Ganun po. Yan. Nasa gitna dapat. Then maaarawan yon. So habang walang manok, kung nandun sila sa round pen, nakasabit lamang po ito. Para nakaayos. Okay na. Ganun po. Ito po isang important na ito ay bago, kaya kailangan turuan. Yan po, pantay-pantay sila. Yun po, kagandahan ng nairo-rotate para inuulit ko, naaarawan yan. Malinis po sila, pakisabit lahat ng tali para wag mabulok. Ganun po activity. Dapat po, ikaw ang marunong para ikaw ang magtuturo sa tauhan mo. Pag ang tauhan mo na nasusunod, itigil mo na yung pagmamanok. Dapat ikaw may-ari ang nasusunod, hindi ang tauhan. Maling-mali po yun. Na siya susundin mo, na-experience ko na yan. Po, tingnan nyo pag nadideworm, pula-pula ang mukha. Kahit po naglulugon, kapag crack po ang lalabanan, ay dapat po may activity na hindi mo sila hinahawakan. Kaya nga may facilities para sila po ay hindi bumagal. Kasi po pag naedad na bumabagal eh. Kaya nga mahaba ang tali. Tapos may facilities ka na rotation. Ito po ay isa pa lang sa parte ng rotation. Ano ba ngayon? August pa lang naman ho ngayon eh. August 6. So may 4 pang buwan bago sila lumaban uli o batakin ang mga ito. Kaya dapat po na-rotate. 5-5 lang po ako para ako mismo nag-handle, ako mismo nagmo-monitor. Kasi going 5 and 6 years old po ito. Kaya matutok ako. Yung iba po natin, ito po. Nandito. Diniworm dilaws din, nililinisan o bakante po yung iba para maililipat sila kung putik na. 2 to 3 days nandito and then balik uli sa running pen naman or sa cording. Depende po, pag maulan, ay di dapat po ay nasa cording lang siya para meron siya sisilungan. Medyo maraming kalat na dahon. Mukhang babagyo po eh. Tingnan natin kung kaya pa uli niya sa elimination sa 2026 World Slasher 1. Ang ganda ng balik dito na warm out. Talaga pong pulang-pula yung mukha. Yun po. At least natural mo silang naihanda. Hindi nabibigla. Kasi po pagka-conditioning, para safe, the best way po is the natural way.